Hello world, ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking channel guys. At ngayon, pag-aaralan naman natin yung typecasting na tinatawag. Okay? So, ano ba yung typecasting? At ano-ano yung mga iba't ibang uri ng typecasting? Bakit natin kailangan alamin to? Siyempre, para mabilis tayo guys. Wala nang paligoy-ligoy. Alam nyo tayo dito. Pag may topic, jump agad tayo. Simulan na natin to. Ano ba pag-aaralan natin? Open na natin agad against yung mga code editor na gagamitin natin. Okay? So, gagamitin ko is VS Code. And as you can see, ito na yung ating boilerplate. Okay? Yan na yung boilerplate natin ng Java. And nandito na rin yung ating mga title ng tab. So, explain ko muna sa inyo yung main category. May main category. Tinatawag na typecasting. Pag sinabi natin guys na typecasting, ito is yung proseso. Tatagalogin ko na para madali. Proseso ng pag-convert from one data to another. Yan. Okay? So, kino-convert natin yung data from one to another. Example, from float, ko-convert natin into boolean. Diba? So, mamaya pakita ko sa inyo bakit kailangan natin gawin yon. So, pag sinabi natin typecasting, sa madaling salita, ano lang yan? Para ka lang nagko-convert ng value from one to another. Integer to string, string to integer, parang ganun guys. Okay? So ngayon guys, meron yung iba't ibang klase ng type. Okay? Different types of typecasting. Unahin natin yung number one at pinakamahalaga na dapat nyo malaman is implicit casting. Okay? Ano ba ang ginagawa ng implicit casting? Yan natin ng maiksing kahulugan. Automatically assign. Kumbaga, ino-automatic nating i-assign para safe. Okay? Yung smaller data to larger data types. Okay? Kung meron tayong smaller data, like for example, meron tayong float, automatically, ma-assign yun, okay, sa larger data types. Parang ano yung safety net, kumbaga. Okay? Pagka maiksi lang siya, float lang, pero kapag lumagpas na siya, pwede na siyang ma-save sa double, yung mas mahaba sa float. Nakuha ninyo. So, subukan na natin. For example, guys, nag-declare ako ng isang integer. Okay? Pasabihin natin yung integer ko is my integer. Ayan. Okay? Bigyan natin siya ng value na 90. End of the statement. Tapos guys, ipiprint ko siya. Tignan niyo maigi ha. System.out.println. Lagay natin yung my int. End of the statement. So pag pinrint ko siya, merong lalabas na 90. Mapiprint yung value na 90. Nakuha ninyo. Ayan. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Ngayon guys, for example, sabihin natin, there are cases na pwedeng lumagpas sa 90. Magkaroon ng decimal value, lumagpas sa 90. Pagka ganun ang nangyari guys, mag-error tayo. Kasi dineclare natin siya as integer. Diba? So pwede natin yung gamitan nung tinatawag na typecasting or yung implicit casting. Okay, anong gagawin natin? Magde-declare tayo guys ng panalo or hindi pamalo ha, panalo or pansalo. Or just in case na humaba siya, hindi lang integer, magkaroon ng decimal. Lalagyan natin ng pansalo. Double. So, lalagyan ko ng pangalan na my double. Ayan. Tapos, equals. Anong magiging value ng ating double or ng my double na variable? Yung ating my integer. End of the statement. Okay, kumbaga, ito yung kanyang pansalo. Diba? Just in case na maging double siya or magkaroon ng decimal value na mahaba, di tayo mag-error kasi naka-implicit siya. Okay, naka-typecast siya na pinalitan natin yung kanyang variable type from integer to double. Kumbaga, parang safety net yan from smaller data to larger data types. Okay? So, kung kanina nakita ninyo nung niran natin siya, ang lumabas is 90. Ayan, nakita ninyo 90. So, ngayon naman guys, pag nilagay na natin yung double, nilagay natin siya sa mas malaking data types. From integer, nilagay natin siya sa double. Pag niran natin to, run natin yung my double. Okay? Yung my double na variable lang i-print natin. Pag niran natin to, magkakaroon to ng 0.0. So, i-run natin. Ayan, nakakuha ninyo guys, nagkaroon siya ng 0.0. Naintindihan namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested guys,
guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Ibig sabihin, safe na tayo ngayon. For example, nagkaroon siya ng mahabang decimal value, hindi na tayo mag-error. Kesa kanina na naka-integer lang tayo. Nakuha ninyo, same pa din yung value na hinahawakan natin. Pero napalitan natin yung data types. Diba? From integer to double. Anong pinalitan natin? From smaller data to larger data types. Nakuha ninyo. So may paraan pala, hindi lang pala data or yung value lang ang kaya nating i-reassign or palitan natin yung value. Kaya din pala nating palitan yung data types. Pwede guys. Ang tawag nga dun is implicit casting or pagko-convert from one data to another. So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. See you on my next tutorial.